ay paborito ka nito. Talaga ba? ASEC Leonard Constantine Leng Serrano, ang Nako. tagapagsalita po ng Department of Labor and Employment. Kilala mo ba ito? Paborito ko din yan at namimiss ko na yan. Dati ko rin ka-partner. ASEC Leng, magandang umaga sa inyo. Sir Alvin, Madam Doris, magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. At miss ko na rin po kayo. Okay. Pasensya na, sumingit lang kami sa schedule. I know, wala kaming appointment. Pero konti lang po ito, patanong lang po. Anong posisyon ng Department of Labor dun po sa lumulutang na panukala na mag 4-day work week kaya tayo para makatipid tayo sa paggamit ng enerhiya? Opo, Sir Alvin, actually po, siguro maaari pong aralin po ito na mas maigi. Pero kung sa ating pong existing rules, meron na po tayong tinatawag na flexible work arrangement. Ano po sir, existing naman na po ito na maaring buwasan po ang araw ng trabaho, kunwari from 6 days to 5 days or 5 days to 4 days. At the same time, ma-maintain po yung oras ng trabaho. So kunwari in a work week, meron po tayong 40 hours of work na 5 days. Pwede naman po itong mabawasan based on agreement ng mga namumuhunan at manggagawa. Babawasan po ito to 4 days at ma-maintain naman po ang oras ng trabaho. That's already po existing sa ating policy framework. Pero gaya po na nasabi ko, pwede ho natin itong aralin pa. Ano ho bang ibig sabihin nila dito kapag ang babawasan po from 5 to 4 days ang araw ng trabaho? Ibig sabihin ho ba, hindi na rin ho ba madadagdagan ng oras on the days na i-compress po siya? Ibig sabihin po, yung 40 hours in a week, kunwari ho, magiging 32 hours na lang po dahil mawawala na po ng isang araw. Meron din po siguro yan mga implications, Sir Alvin, Ma'am Doris, in terms of the productivity of the establishment. That's one. Siyempre ho, kunwari, mabawasan po ng 8 hours o isang araw, po baka ho bababa po ang production at productivity ng isang kumpanya. At on the other hand, baka rin po maapektuhan yung sweldong matatanggap ng ating manggagawa, especially po yung mga daily paid workers who are paid upon the work that they Yun nga kasi po, may ASEC. daily, may daily pala. Yun nga po, ASEC, ang concern. Makukuha ba yung mga talagang, yung nakukuhang dating benepisyo? Ngayon, kung mababawasan, ang laking epekto din sa kanila niyan. Yes, ma'am. Kaya nga po, dapat ito, mga ganitong palisiya, mapag-aralan. Pero po, balikan ko po yung una ko na panggit, Ma'am Doris. Kung ito naman po, isisiksik mo lang yung 40 hours of work, kunwari, from 5 days to 4 days, na Monday to Thursday, kunwari, instead of Monday to Friday, pwede naman ho yan. That is already existing in our policy framework based on the mutual consent of the parties or the worker and employer. Kung gusto po nilang implement yung ganing compressed work week or flexible work arrangement, maaari po yan base po sa mapag-uusapan. Pero yun nga, yung pangalawang sinasabi ho natin, tignan ho natin kung mababawasan ba talaga ng 8 hours, marami hong pag-aaral, pagsusuri ho dyan. So pwede din pala yun, na ang trabaho mo Monday to Thursday lang, pero imbis na 8 oras kada araw, parang magiging 10 hours per day. Lataasan. So tama, pwedeng ganon. Yes, sir. Yes, Sir Alvin. Opo. So tapos ang Pwede day off mo ngayon, Friday, Saturday, Sunday, or pwede ding Saturday, po. Sunday, Monday. Mahaba. So pwede Yes, sir. hindi na kailangan ng patakaran, nasa patakaran na yan, ASEC. Pwede ho yan. Pero ang kailangan po dyan is it should be entered into voluntarily upon mutual consent of the parties, of the manggagawa at namumuhunan, Sir Alvin. Nakikita natin po dito, Ma'am Doris, Sir Alvin, it could be mutually beneficial kasi to the parties. Isang banda, yung mga namumuhunan, mababawasan ho sila ng overhead costs kapag mababawasan po ng isang araw ang kanilang operations. On the other hand naman po sa ating mga manggagawa, makakasave rin po sila not just sa time and resources, pati po kunwari sa travel expense for another day instead of going to work, natapos na po nila yung trabaho nila on the 4 days na compressed work week. Opo.
Asek, So, ayun po. ang DOLE ba ay ini-encourage ang mga kumpanya na gawin na natin ito, lalo pat na tumitindi nga po yung crisis doon sa Middle East. 3 araw na hindi tayo gagamit ng aircon. Kuryente. Kuryente. Electric fan. Electric fan, Computer. Yan, computer Oh. pa. Tsaka hindi tayo mamamasahe. Yeah. Hindi tayo gagastos ng pagkain natin, Yan. pagpasok natin. So, marami pong mga sinasabing ganyang klaseng benepisyo. Pero sa DOLE po, ano kayo, go ba kayo dyan? Ma'am Doris, actually, encourage naman natin ang mga flexible work arrangement. Katunayan, aside from ito pong parang compressed work week, meron po tayong Telecommuting Act na batas at meron din po tayong guidelines dyan na na-issue po ng kagawaran kung saan binibigyan po ng recognize po or in-encourage po ang work from home setup kung saan pwede po magtrabaho ang manggagawa sa alternative workplaces aside from the principal workplace ng employer. As early as 2022, meron na pong batas yan at nagkaroon tayo kaagad ng implementing rules. Kaya ito, makikita natin, kunwari po itong work from home setup, isa rin yung paraan para po makapagtipid tayo ng ating resources. Yun nga, gaya na nasabi natin, pwedeng para sa mga namumuhunan, mababawasan ng overhead nila sa ganitong work from home setup. At ganun din sa mga manggagawa, they could be more productive by having a less time of travel at of course, kasama po niyan, less travel expense. Mga ganun pong mga factors yan, Ma'am Doris or Alvin. Paano But it is yung... encouraged by DOLE po. Apo. Already existing po ito kahit po wala pong crisis actually. Apo. Okay. What Wala about pong po crisis. sa public sector, sa taong gobyerno? May power din ba ang DOLE sa mga ahensya ng gobyerno o civil service yun? Opo, Sir Alvin, tama po kayo, civil service po sila. Yung Ang tayo civil po sa service. DOLE, dito po tayo sa pribadong sektor. Okay. Okay, Pero okay. tatanungin na rin kita, Asek, anong mas maganda din ba sa gobyerno na 4-day work week din kayo? Actually, Sir Alvin, although yan, I think existing na po yan parameters sa CSC, kami naman po sa DOLE, 5 days a week pa rin po nagtatrabaho. 5 Kasi po, days na siyempre kami yung agaran po ang ating mga serbisyo. Kaya po, yun po ang aming napapatuwa. Siguro po, depende po sa mga clientele, pero siyempre, whether it is 4 or 5 days, kailangan po yung agarang serbisyo para sa ating mga stakeholders, pati sa mga kababayan po natin na kailanganin po ang ating Hindi, ibig sabihin- intervention or services. Hindi, pwede din naman na may tao ng Monday to Friday, Asek. Depende Oo. na yun sa bisor, paano niya iayusin. Oo, Na yung totoo, iba totoo. ang day off Friday, yung iba naman yung day off Monday o Tuesday, gitna. Depende na sa kanya, paano niya gagawin. Opo, yes. Tama po, sir. Pero yung ibang ahensya, kagaya ng DOLE partner, 5 days a week pa rin sila. 5 days a Oo, week. yung ibang ahensya naman, 4-day work week na. Oo. Opo, yes. Tama po, sir. Tapos sige. yung Asek, yung pagpasok at pag-uwi ng maaga, existing yun, di po ba? Opo, ma'am. Pero may shift yun, partner, na hanggang alas 5. Shifting din, oo. Kumbaga maagang shift mo, maaga kang uuwi. Tama. Late ang shift mo, late ka mauwi. Correct. Parang Urong ganon. lang ng Oo, urong. urong lang. Oo. Opo, ang babantayan lang natin doon, Sir Alvin, Ma'am Doris, is kapag meron ka ng trabaho beyond 8 hours, may bayad na po dapat, may overtime premium na po nababayaran ang namumuhunan. Hindi, pero wala Kailangan namang po. overtime sa gobyerno. May overtime ba sa gobyerno? Sa gobyerno ba? Ayun. Walang ganun. Wala. Trabaho lang po tayo ng Trabaho. trabaho pag sa gobyerno. Sige. Trabaho lang sila ng trabaho. Anyway, sige Asek, nasa kamay po pala ng private sector, no? Sila ang magde-decide kung basta At yung sila yung mag-ayos, DOLE oo. encourage lang, hindi pwedeng imandato ng DOLE. Opo, tama ho, Sir Alvin. Hindi po pwedeng may mandato, but it is encouraged. We leave it to the parties, yung namumuhunan at manggagawa, kung ano po ang magandang setup po para sa kanila, para mapag-usapan po nila na maigi at yung po ma-implement po nila sa kanilang mga establishments. Okay. Ayan. Mabuhay kayo, Asek. Mabuhay, Asek. Salamat sa pagpapasingit. Thank you po. Mabuhay kayo dyan sa Kailangan DOLE. po. Pupunta Anytime ulit po, Sir dito sa Alvin, studio. Ma'am Doris. Kailan ka raw pupunta sa studio, Asek? Kung kailan po ako imbitahin ni Ma'am Doris, Hala. naghihintay lamang po ako. I-regards niyo po ako kay Secretary Benny, ha? Oo nga. Kamo nagtatampo na ako, hindi na niya ako pinapansin.
Will do po, sir. Thank you. Maraming salamat. Sige po, Asek. Thank you. Asek Leonard Constantine Leng Serrano, ang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment. Ay, teka muna.